Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, August 27, 2025. Kabayan, meron pa rin tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, huwag mo muna kakalimutan na mag-like and subscribe and then pahita rin ang notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho ay bumalik ulit sa pagiging medium chance to high chance. Ito nga pong low pressure area na maging isang ganap na tropical depression sa mga susunod na mga oras. Sa ngayon ho ay tinatawid niya na ang ating Philippine landmass. Ito nga pong eastern coast ng Quezon Province. At kung makikita nyo mga kaibigan, halos kumitna na siya sa ating kalupaan. Meron tayong kinoconsider dito na magiging senaryo nito nga pong low pressure area. Alam nyo, bukod sa LPA, ang habagat din po ay nagbibigay ng masamang panahon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Balikan na lamang natin yung LPA, alamin muna natin ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil pa rin po sa banta ng low pressure area na nasa loob ng ating PAR at nasa ating Philippine landmass, ay maaapektuhan pa rin ng maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang ilang bahagi ho ng Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama ng Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Camarines Norte at Camarines Sur. Samantalang apektado naman ng habagat or southwest monsoon ang ilang bahagi ng Visayas, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM, Saxargen at the rest po ng Bicol Region. So patuloy tayong makakaranas sa mga lugar na yan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Samantalang sa malaking bahagi naman ho ng Mindanao ay patuloy na makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin sa banta ng habagat or southwest monsoon na ngayon po ay pinapalakas na ng LPA or low pressure area. Dahil din sa patuloy nga po na paglapit at bagdikit at dito nga po pananalansan ng LPA sa ating Philippine landmass sa eastern coast po ng Quezon Province, ilang bahagi ng mainland po ng Luzon, Eastern Visayas, Bicol Region. Ang heavy rainfall warning natin ay meron po itinaas dito nga po sa Quezon na merong 100 to 200 mm sa dami ng ulan. Inaasahan din ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan dito sa Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Laguna, Camarines Norte at Camarines Sur. Heavy rainfall warning din ang meron tayo dahil po sa banta ng habagat or southwest monsoon dito po sa Palawan, Occidental Mindoro at Antigen na merong 50 to 100 mm na dami ng pag-uulan. So yung 50 to 100 mm sa dami ng ulan, sapat yan magpabaha kung talagang biglang bubugso at mas maganda naghahanda tayo anumang oras. So dito na tayo sa LPA o low pressure area. Alam nyo, pabago-bago ang sitwasyon natin dito sa LPA. Nung nakaraan lamang kaninang umaga, nasa low chance ito, Kahapon ng umaga, nasa low chance na maging isang ganap na bagyo. Tapos bumalik ulit sa pagiging medium chance. Ang nangyayari dito mga kaibigan, dahil sa bugso ng hangin ng habagat, nababago yung kondisyon ng low pressure area. Ang senaryo natin dito mga kaibigan, tatawirin niya ang eastern coast po ng Quezon Province at posible siyang malusaw or mawala itong low pressure area at babalik dito po sa West Philippine Sea at magiging isang ganap pa rin na LPA pero low chance maging isang ganap na bagyo. Yung pangalawang senaryo, tatawid siya direkta, hindi siya malulusaw at magbibigay siya ng pag-uulan sa malaking bahagi po ng ating bansa bilang ganap na low pressure area at magiging isang ganap po na tropical depression or bagyo kapag nakalabas na ng ating Philippine landmass kasi doon ho makakabuelo na siya at bukod doon magkakaroon po siya ng connection dito nga po sa habagat or southwest monsoon. Ang habagat ngayon ay nag-intensifies or mas lumakas po dahil kay Typhoon Isang. Ang ini-expect natin dito ay posible silang magkaroon ng kombinasyon o magsanib bilang isang malakas po na sama ng panahon. Ngayon, ang tanong, magiging malakas ba na bagyo itong low pressure area kapag nakalabas na sa ating Philippine landmass or dito po sa West Philippine Sea? Ayon na rin sa ating chinik na advanced forecast weather natin mga kaibigan, posible na maging malakas na bagyo. Tulad na nangyari dito kay Bagyong Isang, naging typhoon siya mga kaibigan. Halos same scenario din. Pero hindi pa rin natin i-rule out yung mga possibilities na posibleng humina ito at hindi maging typhoon o super typhoon category.
So mas maganda na nakahanda na po tayo anumang oras sa mga posibilidad na pwedeng mangyari dito nga po sa LPA at sa sama po ng panahon. Ngayon mga kaibigan, wala naman tayo na mamonitor na panibagong banta ng low pressure area pagkatapos nitong LPA na yan. Ngayon hindi pa nabubuo ang panglimang bagyo ngayong Agosto at pang-10 naman ngayong 2025 na si Bagyong Jacinto. So kung titignan nyo, hindi natin dapat pangambahan, hindi magiging malakas na bagyo ito si Bagyong Jacinto. Kung maging malakas man yan, nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at magiging wala ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kaibigan kabayan, sa ngayon yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.